Isang mapagpalang gabi and welcome to another broadcast. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Yan po ay makikita sa Colossians 3:16. So, tunay nga po na very effective ang musika pagdating sa pag-uplift ng bawat isa, hindi lamang sa ating damdamin o emosyon, pero ang musika rin po ay inihahanda tayo sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Tama yan, Ressa. Sabi nga nila, music is the right hand of preaching. And ako, personally, no, pag meron tayong psalms, hymns, and spiritual songs bago yung ating coming together, no, doon natin talaga parang nasiset yung tone, no, hindi lang sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, kundi yung buong araw natin na paglilingkod at paggawa natin ng ministry. At alam mo, Erica, bilang isang violinist, kami mismo bago tumugtog ay inihahanda at itinatama rin namin ang aming mga puso bago kami tumugtog. Kasi dapat hindi lang yan simpleng pagtugtog ng notes, pero of course dapat nararamdaman at nauunawaan ng mga nakikinig ang bawat mensahe ng isang awit. Yan. And for this new episode, we are featuring a Christian saxophonist na Pusong Lighthouse din. We hope you'll be blessed with our special music featuring Mr. Nery De Leon. So join us and let's have good talk and good music over good coffee. Welcome to the Lighthouse Cafe.
I am so blessed to be here. Alam niyo po kung bakit. Kasi iba po ang relationship ko kay Pastor R.A., kay Pastor Benny, and Pastor Hernes. Since I start working with them sa ministry po, I seen how much they love me. I seen how much they support me. I seen how much they embrace me. Now, hindi lang po sila. Pati lahat kayo, in-embrace nyo ako. And I am so thankful to God that you guys, such a loving church. Diba? Napakasarap po na magkakasama tayo. And I know si Avic and Pastor Chris,
Hindi ko alam kung kailan kami huli nagkita ni Pastor Chris, but when I went to Qatar, when I was with River Maya, I called them the very, very last minute, and I told them, I just finished the concert. Where are you? And we went out in the middle of the night. And that's love right there. That is like coming together. Diba? And you know what I was doing on the way here, nang nasa Dallas pa po ako, sabi ko, okay, pinadala sa akin ni Pastor Yona, sabi niya, there's gonna be a coming together, and I want you to be part of it. And I am like researching the Word of God, what thou said the Lord about coming together. And the only thing I can think of is, of course, the book of Philippians 2, chapter 2, verse 1 and 2. Therefore, if there's any encouragement in Christ, diba? If there's any consolation of love, if there's any fellowship of the Spirit, if any affliction and compassion, make my joy complete. Being in the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent to one purpose. And you know what? Lighthouse family, you guys have demonstrated that. And I am so thankful to the Lord that His grace abound in this church. You know, every time that I see everyone in here, when they say, magkakaroon tayo ng coming together, even in Kainta, it's the same thing. I see where people are so excited to be there, to be an encouragement. You know what? Kapag ka daw tayo magkakasama, ang pinakamaganda gawin natin, we need to encourage one another in Christ. Ano po ang ibig sabihin nun? Kailangan pala ang circumference natin sa buhay natin is Christ. Amen? If there's any consolation of love, kailangan daw when we walk, you know, Christ should be the motivation to walk in unity. Kapag ka wala tayong get-together na ganito, wala tayong coming together na ganito at Sunday lang tayo magkikita-kita, we will not grow. Because we are family of God, so therefore, we need to be together. And guess what? Pagdating natin sa langit, there's gonna be more of this. And I'm very, very excited. It's because, you know what? Even Paul said, to live is Christ, to die is gain. And I'm so encouraged when he said that, you know, to live is Christ. What does that mean? To have courage to be sure, and most of all, to have not any problem about the world anymore. Kaya kapag yung meron tayong problema, the only thing I can think of is, Lord, what are you doing? And I keep asking for wisdom. While we're here on earth, we are going to have a lot of troubles. But praise God for His grace. But when we have a corporate prayer, the power of God was displayed. And His glory is displaced, diba, sa ating mga buhay. Amen? Amen. Okay, now at this time, I am going to play, I played this when we were at the last February sa Olgo natin, ano? And this is Tatay's favorite. And I really, really fall in love with this song. It's because every time na madidinig kong kakantahin ito ni Tatay Abante, it really feels the love of Christ in me. Though the only thing is I have not met him, but because of Pastor R.A., Pastor Benny, Pastor Hernes, and the Lighthouse family, you guys have demonstrated Christ to me, and that is a lot of blessings. You know, you guys have demonstrated that how much Jesus cared for me. And this is Pastor Tatay Sabante's favorite song, and I'd like to dedicate this to all of you, Lighthouse family, and I love you all, and I hope that you guys, this will minister to your hearts, okay?
Well, we have a surprise for you. I arrived here about maybe 2, 3 days ago. And then I was looking at Koi and Joseph's right here, and they said, "Hey, do you want to play something?" And I said, "What are we going to play?" All right, we're going to play some of my music that I have recorded maybe about 15 years ago. And guess what? The last time I have played these two songs was actually here in the Lighthouse. And I'd like to play it again with our orchestra right here.
I just wanted to thank you sa inyong mga faithfulness na pagsisilbi sa Panginoon. You blessed me. Alam mo, pagka kailangan nakikita-kita tayo, hindi na natin kinakailangan na ba na paano ba ako mabibless? Ngayon na nag-grow tayo, kailangan ang pag-iisip natin is, how can we be a blessing? Baliktad na, di ba po? Alright, are you guys having a good time? Even though we come together, the most important thing is, we glorify God in everything that we do. Are we pleasing to the Lord? And these songs are pleasing to the Lord. Amen? And praise God for that. ang landas, walang patutunguhan.
Kaibigan, ano kaya ang kahantunan? Ngunit salamat, ako'y natagpuan. Binigyan niya ng kapayapaan. Tanging kay Jesus mayroong tagumpay. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman. Sing with us. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan. At ngayon sa aking buhay, sa tuhina siya'y nagpapantay, at ang pag-ibig niya'y tunay na walang kapantay. Hinding-hindi na ako magangamba, si Jesus laging kasama, siya'y akin at ako'y sa Kanya. To the chorus, eh? Sing the chorus once more. Everyone. Siya ang aking patnubay, siya ang aking gabay, siyang sa akin nagbigay buhay. Si Jesus ang katotohanan, si Jesus ang daan, siya ang tanging Panginoon, magpakailan paman.
Nakita mo ba kung paano kumilos ang mayamang biyaya ng Panginoon? Sa kanyang pag-ibig tayo ay binuo. Kung kaya ang eklesiya ay lumawak at lumago. Kaya't sama-sama po tayo at panoorin ang ating produksyon. Kita-kits po tayo sa June 20 at sama-sama natin panoorin ang Punot Dulo, ang luwalhati ng Diyos sa ating eklesiya, The Full Experience! Ikaw at ako, tayo, eklesiya, patuloy sa paglago. Bawat miyembro ay kabahagi at isa, uunahin ang kalooban ng Ama. Ikaw at ako ay maglilingkod hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Bakit Bible baptist na naman yan? Hindi mo ba
how I'm found was blind, but now I Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. through many dangers, toils, and snares. I have already come. 'Twas grace that thought my save thus far, and grace will lead me home. Earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. Will be forever mine. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we last days to sing God's praise. Then when we first begun, then when we first begun. Welcome to Hebrews. Ito po ang segment sa ating Lighthouse Cafe na naglalayo na bigyang daan sa ating mga buhay, sa ating mga pang-araw-araw na mga pagkilos ang salita ng Diyos. Lalo na yung kahalagahan po na pinag-uusapan sa ating episode, ang tungkol sa music na ginagawa po natin sa tuwing na tayo ay gumagawa ng gawain ng Panginoon. Ever since, simula pa ang Diyos ay nag-deal sa tao. Sa kalagitnaan po ng kasalanan ng tao, ang Diyos ang nag-abot kung paano ang kanyang biyaya, ang kanyang katapatan, ang kanyang kahabagan ay umabot po sa tao. Magmula nang binigay ng ating Diyos ang kautusan sa bansang Israel, bagay na nagsasaad sa atin how God deals with man.
At nang hinango ng Panginoon ang mga Israelitas mula sa kanilang pagkakalugmok doon sa bondage sa Egypt, ay nakita natin ano po, sa pag-ahon nila, pagtawid sa Red Sea, naroon yung Song of Moses. Ano po, umaawit sila bilang papuri sa ating Panginoon. In fact, yan po ang isang awit ng tao na hanggang sa langit ay aawitin yung Song of Moses. Hanggang sa dumako na ang tabernacle at tinayo na ito sa wilderness, at hanggang sa lahat ng ginagawang gawain ay naroon ang musika bilang pagbibigay sa ating Panginoon ng papuri at luwalhati. Hanggang sa nabuhay na, dumating na si Haring David at nagkaroon palalo ng iba yung pag-focus sa musika. Hanggang sa dumating na po si Haring David na talagang musikero, at in fact, siya ang nagsulat ng songbook ng bansang Israel na puno ng papuri sa ating Panginoon. At alam nyo hanggang ang ating Panginoon ay sumapit at dumako sa mundong ito. Aba, nang i-anunsyo ang kanyang kapanganakan ang mga anghel mismo ang nagdala ng pag-awit. Ano po? Hanggang sa ang mga mananampalataya ay naging gawain na ng Panginoon, at ang mga churches ay naroon na at nagsimula na po na kumalat ang ebanghelyo ng ating Panginoon when the gospel came. Ano po? Lalo na ang mga mananampalataya ay naging isang lahi ng mga umaawit ng papuri sa ating Panginoon. Hanggang sa mga churches ay magsimula na. Halimbawa, doon sa Epeso. In Ephesians chapter 5 and verses 19 to 20, ito po ang sinasabi, speaking to yourselves in psalms, hymns, and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord, giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. So markadong-markado po kung paanong ang musika, ano po ang sabi, psalms, hymns, spiritual songs, ay nagkaroon ng lugar sa mga gawain ng Panginoon, sa mga churches, sa mga eklesiya, such that ito po, ngayon nga, sinasabi natin na ang musika ay kaakibat ng gospel preaching. At doon din sa Colossians, ang sabi sa Colossians 3:16 to 17, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another, at sinabi ulit, in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. Bagay po na dahil ang biyaya ng Panginoon ay nanahan sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo Jesus. Ang biyayang ito ang siya nagbibigay ng abilidad sa bawat mananampalataya upang magbigay papuri, sapagkat alam niyo po ang tao, dahil tayo likas na makasalanan, ala naman po tayong kakayanan upang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Subalit, nang simula ng ang biyaya ng Panginoon ay nanahan sa kalooban, sa puso ng tao, ay nagsimula na ang mga mananampalataya ay magbigay papuri sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa kabuuan ng lahat ng gawain ng Panginoon, hanggang sa the book of Revelation, makikita po natin na ang musika ay taglay ng lahat ng pananambahan, papuri at luwalhati sa ating Panginoon. Bagay po pala na tayo bilang mga mananampalataya ay maging hasa, magkaroon ng kasanayan sa bagay na ito in psalms, hymns, spiritual songs. Alam niyo po, hindi lang yung bagay na ang iniisip natin praise and worship lamang po. Sapagkat pag sinabi na psalms, hymns, and spiritual songs, ang mga salmo po ni Haring David lalo na ay mga salmo ng personal testimony. Mga sariling mga awit na nagbibigay testimony ng katapatan, ng kagalakan, ng katapatan ng ating Panginoon. Kaya pagbabasahin niyo yung Psalms, songbook po ito ng bansang Israel, ay puno ng gayong mga testimony. Ang mga hymns, ito po ay sama-samang awit ng mga mananampalataya
na papurit luwalhati sa Panginoon. Ang mga spiritual songs. Marami po mga spiritual songs na puno ng mga figures, puno ng mga papuri sa Panginoon, mga testimony ng lahat ng dealing ng ating Panginoon sa atin. Kaya pagyamanin natin ang ating sarili sa musika, sa lahat ng mga areas na ang biyaya ng Panginoon ay mag-e-enable sa ating lahat, magbibigay sa atin ng kasanayan upang magbigay sa Kanya ng kaluguran at luwalhati. Pag sinabi sa banal na kasulatan na to Him be glory in the church by Christ Jesus, world without end, ang ibig sabihin po nito, mga churches na umaawit ng psalms, hymns, and spiritual songs, and singing melodies before our God. Praise God for music. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. And thank you again for joining us today sa ating pong episode na ito ng Lighthouse Cafe. Naging napakaganda ang ating pag-uusap at siguradong naging kapaki-pakinabang sa ating lahat. And of course, maraming salamat po sa ating guest musician, si Kuya Nair De Leon. And you can rewatch and share our episodes from our Facebook page and YouTube channel. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse BBC, Great Commission TV or GCTV Asia. At sa YouTube naman po, look for GCTV PH and make sure to like and subscribe. At para naman po sa mga on the go, meron pa rin po tayong podcast sa Spotify. Hanapin niyo lamang po ang Lighthouse Cafe and you can listen to our episodes anywhere you are. Of course, salamat din po sa ating faithful na tech and food team. Nandiyan po sila, Tito Edin Ballesteros, Jed Gamboa, Erin Joy Abante, E. Alcid, Jeff Alvarado, Leo Alpas, Japs Dominguez, Chris Fortes, Emily Ballesteros, Daisy Cu, Malu Inurino, and Jabez Gamboa. And we would also like to thank our ministry partners. Yan po ang Four Gospels Catering Services, Hub 105, and Hair Cutters Republic. Visit their branch located at Q Plaza Mall, Cainta, Rizal. And so join us again next week, Monday night, same time, 8:30, for another live broadcast ng Lighthouse Cafe. Where good talks happen.